Good morning po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa isang bagong umaga na binigay po sa atin para minsan pa tayo ay lumapit sa Panginoon at mag-aral ng kanyang mga salita. Bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, awitan muna natin ang Panginoon. Amen? Ang awit po na ito ay may pamagat po na Why Have You Chosen Me? And we know na pinili tayo ng Panginoon for this moment. Amen? Para magpuri sa Kanya, para sambahin ang Kanyang pangalan, para paglingkuran siya. Awitan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me and give Jesus your Son. Oh Lord, help me be all you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now live for you. I will live and walk by your side all the way. I'm amazed to know I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. Amen. His love is so wonderful, His mercies so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be all you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Oh Lord,
sight all the way. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin ang inyong dakilang pangalan, O Diyos. Tapat po kayo sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa isang bagong umaga na pinagkaloob niyo po sa bawat isa para minsan pa po, Panginoon, kayo ay parangalan, para kayo ay purihin, Panginoon. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, hiniling namin ang pagtitipon na ito, ang aming devotion. We're praying, Lord, for your wisdom, Panginoon, na patuloy na maranasan po ng bawat isa sa amin habang po kami ay nag-aaral ng inyong mga salita. We're praying, Lord, na patuloy na kayo kumilos sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan paano namin maintindihan, Panginoon, ang mensahe niyo sa amin sa umagang ito. And help us to realize why you have chosen us for this moment. Salamat po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nakikinig sa oras nito, nasan man po sila, Panginoon. Langin ko po yung pagpapala niyo yung sumagana, Panginoon. At dumaloy ang kalakasan sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-aaral saglit ng salita ng Panginoon. At dito po tayo mag-aaral sa Aklat ng Esther. Sa Book of Esther. Chapter 4. Chapter 4 verse 12 hanggang 14. Sa Aklat ng Esther, chapter 4, verse 12 hanggang 14. Babasahin ko po. Sabi dito, pagkatapos na masabi kay Mordecai ang ipinapasabi ni Esther, ito naman ang ipinasabi niya kay Esther. Huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Sapagkat kahit manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo, pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. Dito ko po yung verse 14 dahil dun po tayo magpo-focus. Sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ay chosen for this moment. Amen. Chosen for this moment. Meron pong mga moment po sa buhay natin na parang yung pananahimik o yung wala kang gagawin ay parang mas safe kesa doon sa magsalita ka. It was safer than speaking, no? Sometimes yung pag wala kang ginawa, parang mas okay yon kesa yung gumawa ka ng tama. Diba? May mga moments sa ganun. May mga moment na ganun po. Pero maraming pagkakataon na nilalagay tayo ng Diyos sa mga situation natin, not by accident, pero but by purpose. Sa Book of Esther po, makikita natin dito yung napakagandang story ni Esther, no? A story of faith, story of courage, no? Story of God's provision, no? Dito po alam natin yung sitwasyon, yung mga Hudyo ay they were living in exile under the Persian Empire sa panahon po ng paghahari ni King Xerxes, no? King Xerxes the First, no? Ito yung kanyang paghahari. At meron pong isang opisyal dito, ang pangalan ay Haman, at siya po ay nagplano na wasakin o pabagsakin, patayin yung mga Hudyo doon sa empire nung panahon na yan.
Pero nung panahon po na to, nung time po na ito, si Esther po ay naging reyna na. Though hindi po alam ng hari na si Esther ay isang Hudyo. Kaya si Mordecai po, na-discover niya na si Haman ay may plano na patayin ang mga Hudyo doon sa empire. No? Kaya ang ginawa po ni Mordecai ay pumunta siya kay Esther para hikayatin at payuhan si Esther na wag siyang manahimik, kundi sabihin niya sa hari yung pangyayari para mailigtas yung mga Hudyo sa panahon na yun. Pero alam niyo po, nung panahon na yan, pag lumapit ka sa hari nang hindi kanya pinapatawag, ang ibig sabihin nun, kamatayan. No? Kaya yung situation dito, sabi ni Mordecai kay Esther, sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong sa mga Hudyo para iligtas sila. Pero ikaw, mamamatay ka at saka yung mga kamag-anak mo. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo Hudyo. So, mahirap yung situation po ni Esther dito, no? Bago tayo pumunta sa ating mga points na pag-uusapan. So, kailangan i-convince si Haman ay kailangan i-convince ni Haman ang hari na magpalabas ng utos na lahat ng mga Hudyo doon sa buong imperyo ay ipapatay. At alam natin, yung batas sa Persia, hindi yun pwedeng basta mabalik. Hindi yun basta pwedeng mabago. No? So, kaya tiyak yung magiging kamatayan ng mga Hudyo kapag ipinalabas na yung utos na yun. Pero nung marinig ni Mordecai yung balak ni Haman na ganun yung gawin sa mga Hudyo, nagpunta siya kay Esther. Nagpasabi siya kay Esther na magsalita siya sa hari kasi yun yung plano. No? Na makiusap siya sa hari na iligtas yung mga kapwa niya Hudyo. Nag-hesitate, no? Nag-alinlangan si Esther na. At ang sabi niya, kung sino man ang lalapit sa hari nang hindi niya pinapatawag, tiyak mamamatay yung tao na yun, ipapapatay siya. Kaya yun yung consequence pag lumapit ka sa hari nang hindi kanya pinapatawag. So, kaya si Esther, she has every reason para manahimik. Diba? Kasi, bakit? Pag lumapit ka sa hari nang hindi kanya pinapatawag, mamamatay ka. Pero, anong sagot ni Mordecai sa kanya? Kung mananahimik ka, no, sa panahong ito, no, may ibang tutulong para sa mga Hudyo. Pero ikaw, mamamatay ka. At saka yung mga kamag-anak mo. So, meron akong 3 bagay na ipapaunawa sa atin sa mga sinabi ni Mordecai kay Esther, mga kapatid. Unang bagay, silence does not remove responsibility. Sabi ni Mordecai kay Esther, kung mananahimik ka, may magliligtas sa mga Hudyo, no? Mula sa ibang lugar. Pero ikaw at ang buong pamilya mo mamamatay. Napaka makapangyarihan ang sinabi ni Mordecai, no? Kasi naintindihan ni Mordecai yung isang bagay na mahalaga. Ang plano ng Diyos ay hindi pwedeng pigilan, no, ng sino man. Kaya kung si Esther, kung hindi siya magsasalita, ililigtas pa rin ng Diyos ang mga Hudyo. Pero mamimiss ni Esther yung opportunity para magamit siya ng Panginoon. Diba? Sabi ni Mordecai, kung mananahimik ka, may ibang tutulong para magligtas sa mga Hudyo. Parang ibig sabihin, kung mananahimik ka, hindi ka ang gagamitin ng Panginoon. May ibang gagamitin ng Diyos para iligtas sa mga Hudyo. Kasi bakit? Hindi pwedeng pigilan ang plano ng Panginoon dahil lang hindi ka susunod. Hindi mo ba? Hindi pwedeng mapigilan yung gusto ng Diyos na gawin sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang iglesia. Na kung hindi ka susunod, pwedeng gumamit ang Diyos ng iba para mapagpatuloy yung plano niya. Kaya sabi ni Mordecai, kung mananahimik ka,
may ibang tutulong. Parang Esther would miss the opportunity to be used by God. Kaya, alam niyo po, may mga pagkakataon, sometimes we think that if we stay silent or avoid responsibility, the problem will simply go away. Diba? Pag tayo nanahimik, pag tayo ay umiwas sa responsibilidad, para iniisip natin na parang mawawala na lang kaagad yung problema. Pero alam nyo mga kapatid, sa kaharian ng hindi, sa kaharian ng Panginoon, sa ubasan ng Panginoon, yung silence natin, that is still can be a choice. And kapag pinili natin na hindi kumilos, no, kahit na tinatawag tayo ng Diyos para kumilos, yun pa rin ay isang desisyon. No? Minsan may mga sitwasyon, nilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na yung pananahimik parang safe. Pero, ang gusto ng Diyos ay magsalita tayo. Kung gusto ng Diyos ay let's take up the responsibility. No? For example, sa pamilya natin may mga sitwasyon pero kailangan magsalita ka. Kailangan tumayo ka at gawin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Do what is right. Pero hindi ka nagsalita. Sayang yung opportunity. Nasa iyo sana yung pagpapala. Kaya kapag tayo ay tinawag ng Diyos at binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na gawin yung tama, gawin po natin. Huwag tayong manahimik. Diba? Huwag tayong mananahimik. Diba? Sabi ni Mordecai kay Esther, kung mananahimik ka, hahanap ang Diyos ng iba para magligtas sa mga Hudyo. Anong ibig sabihin nun? Kung di ka gagawa, kung hindi ka kikilos, gagamit ang Diyos ng iba. No? Kaya hindi mapipigilan ang plano ng Diyos kung hindi tayo susunod. Kahit hindi ka sumunod, may ibang gagamitin ng Diyos para gawin yung kanyang plano, para ipagpatuloy yung kanyang kalooban. Sinong lugi? Tayo. Bakit? Nawala sa atin yung pagpapala na dapat tayo sana yung gagamitin ng Panginoon. Pero napunta sa iba. Di po ba? Tayo sana yung gagamitin ng Panginoon. Pero napunta sa iba yung blessing. Yun ang nawawala sa atin kapag hindi tayo sumusunod sa pinapagawa ng Panginoon. Kung nananahimik tayo at wala lang tayong ginagawa. No? Pangalawa, mga kapatid, so kung makita natin that God is sovereign even in difficult situation. Number 1, silence does not remove responsibility. Pangalawa, God is sovereign even in difficult situation. No? Isang napakagandang bagay po sa book ng Esther, mga kapatid, ay hindi na mention ang pangalan ng Panginoon sa aklat na ito. Basahin niyo yung buong Esther. No? The name of God is never directly mentioned. Pero yung plano ng Panginoon, yung presence ng Panginoon, you will see everywhere in the story. No, mula nung maalis si Queen Vashti, nawala siya, tapos si Esther ang napili para maging reyna, tapos na-discover ni Mordecai yung plano para patayin yung hari, tapos nalaman ng hari in the later part of the story, nalaman ng hari na natapat pala si Mordecai sa kanya. So lahat ng mga incident na yon, mga kapatid, yun ay weaving according to God's plan. Lahat ng yan hindi aksidente. Ang Diyos, inaayos niya quietly yung mga sitwasyon bago pa mangyari yung crisis. No? At minsan po, ganun tayo, minsan sa buhay natin, we wonder why God places us in a certain environment. Bakit ba tayo nilagay ng Panginoon dito? No? Bakit ako nilagay ng Panginoon sa school na pinupuntahan ko? Bakit ako nilagay ng Panginoon dito sa ganitong klase ng trabaho? Bakit ako nilagay ng Panginoon dito sa workplace na to? No, na ako lang yung Christian, no? For example. Kaya, bakit kami pinarating ng Panginoon dito sa ganitong family situation o yung church namin? Bakit nasa ganito? We may not see, no? Hindi natin pwedeng makita yung, hindi pa natin makikita. Ano ba yung reason? No? We may not see the reason immediately. Pero yung kwento ni Esther, nagpapaalala sa atin that God often prepares His people ahead of time
for the task He will give them. Diba? Inihahanda ng Diyos yung kanyang tao. Inihahanda tayo ng Diyos ahead of time para sa mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Hindi po naging reyna si Esther for comfort, for luxury. Hindi siya naging reyna para maging mayaman lang, para magpasarap sa buhay. Hindi siya ginawang reyna doon ng Panginoon. Hindi pinahintulot ng Diyos na maging reyna siya para maging masarap yung buhay niya. Sabi ni Mordecai sa kanya, baka nga kaya ka ginawang reyna para mailigtas mo ang mga Hudyo. Di po ba? No? Ganun po tayo mga kapatid Diba? Yung ating situation sa buhay natin, hindi po yan random. Ayun. O basta lang ginawa ng Diyos na gusto lang ng Diyos na nadyan kang sitwasyon. Hindi yan random. It's not random. Our situations, our positions in life, they are not random. Nilalagay tayo ng Diyos sa mga lugar, sa mga sitwasyon kung saan may impluwensyahan natin yung iba. At magagawa natin yung plano ng Panginoon. No? So where God places you today may be a preparation for what He will ask you to do tomorrow. Diba? Kung saan ka nilalagay ng Diyos ngayon, maaaring yan yung paghahanda sa maaaring ipagawa sa iyo ng Panginoon sa hinaharap. Amen po ba? Kaya si Esther hindi siya naging reyna para magpasarap sa buhay, para maging mayaman lang. Sabi ni Mordecai sa kanya, baka nga kaya ka ginawang reyna para iligtas mo yung mga Hudyo. Kaya kung mananahimik ka, tatawagan Diyos ng iba para magligtas sa mga Hudyo. Pangatlo, una, silence does not remove responsibility. Pangalawa, God is sovereign even in difficult situations. Pangatlo, God calls us to courageous faith. God calls us to courageous faith. Tinawag tayo ng Diyos para sa isang pananampalataya, para manampalataya. No? Tinawag tayo ng Diyos para manampalataya. So itong sinabi po ni Mordecai kay Esther, napaka-powerful po ng statement na yun. No? Sabi doon baka nga kaya ka ginawang reyna ay para sa ganitong moment. Kaya yung ginawa ko po title dito, Chosen for this moment. Diba? Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para sa ganitong sitwasyon. Para mailigtas mo yung mga Hudyo. Kaya, nakikita natin that God places people in specific moments of history to fulfill His purpose. No, nilalagay tayo ng Diyos for a specific moment. Hindi siya random, for a purpose. Si Esther, kailangan niyang harapin yung dalawang option. Manahimik siya, pero pag nanahimik siya, magiging safe siya. Or, pumunta siya sa hari para hilingin na iligtas yung kanyang bayan, ang mga Hudyo, pero she would risk her life. Dalawa yung choice. Anong kailangan niyang gawin? Kailangan niya manampalataya. No? Kailangan niya manampalataya na kahit pumunta siya sa hari na hindi siya pinapatawag, iligtas niya, makiusap siya para iligtas yung mga Hudyo. No? Kaya, faith often requires courage. Yung pananampalataya, kailangan niya ng lakas ng loob. No? May pananampalataya ako pero kulang ka sa lakas ng loob. Kailangan ng lakas ng loob yun. No? Yung courage, it doesn't mean the absence of fear. Hindi ko malakas sa loob mo, hindi ka natakot. May takot ka pa rin sa Esther. May takot pa rin yan. Ako, haharap ako sa hari. Alam kong mamamatay ako pag humarap ako, hindi niya ako pinapatawag. Pero, yung pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, pagsusunod sa Panginoon, kahit na alam mong hindi tiyak yung magiging outcome ng gagawin mo. No?
Ganun yung pananampalataya eh. Yung nagtitiwala ka sa Panginoon, susunod ka sa Panginoon kahit hindi mo tiyak kung ano ba yung magiging resulta nung gagawin mong pagsunod. Kaya alam natin, kung tutuloy natin yung pagbasa, kayo na lang po'y bumasa niyan pagkatapos nito, ay isa-summarize ko na lang. No? Pagkatapos ng sinabi ni Mordecai kay Esther, no, tumugon si Esther dun sa payo ni Mordecai. No, sinabi niya dun sa mga tao na mag-ayuno sila, tapos mag-aayuno rin sila kasama ng kanyang mga kasama. At sabi niya, pupunta siya sa hari. At ang sinabi ni Esther, kung ako'y mamamatay ako. If I perish, I perish. Dito sa aking salin, dun sa verse 69, kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Ito yung attitude ng isang taong nagtitiwala ng buo sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon. Marami pong nangyari sa banal na kasulatan, great moments in history, na nangyari dahil merong isang lingkod ng Diyos na nananampalataya sa Panginoon, kahit na natatakot, kahit nakamatayan yung kanilang kinakaharap. At maraming pagkakataon na gumagawa ang Diyos sa mga ordinaryong tao na talagang nagtitiwala sa Panginoon. At yung mga tao yun, pag nagtiwala sa Diyos, extraordinary yung ginagawa ng Panginoon. Kaya po, yung pananampalataya natin, nagiging lalong makapangyarihan yan kapag tayo ay sumusunod. May pananampalataya nga tayo, pero wala naman tayong pagsunod. Diba? Wala din yun. Kaya yung faith, sinasamahan niya ng pagsunod. No? God calls us to courageous faith. Ano yung courageous faith na tinatawag? Faith with obedience. So faith becomes powerful when we choose obedience. Even when it costs us something. No? Ang pananampalataya nagiging mas makapangyarihan yan kapag pinipili natin yung pagsunod. Kahit na parang mapapahamak tayo. Kahit na hindi maganda yung nangyayari sa atin. Kaya si Esther, pagkatapos na marinig niya yung sinabi ni Mordecai na kung mananahimik ka, tatawagan Diyos ng iba para magligtas. Pero ikaw mapapahamak ka. Ibig sabihin, mawawala ang blessing sa'yo. Pati yung pamilya mo mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para sa bagay na ito. Para iligtas mo mga Hudyo. Kaya, pagkatapos ng bagay na yon, nag-ayuno sila ni kanya yung mga tao na mag-ayuno. In the end, kung dito natin na nangyari, sa bandang huli, si Haman ang namatay, si Haman ang naparusahan, at si Mordecai ang pinarangalan at naligtas yung mga Hudyo. So ano po yung makikita natin dito mga kapatid? Tayo po ay nabubuhay sa panahon where our faith may be tested. Parang tinatawag tayo ng Diyos na magsalita, na gumawa o gawin kung ano yung tama, no? Kung tumayo dun sa kung ano yung totoo, no? Mamuhay ng may katapatan sa lugar na kung saan maraming hindi sumusunod sa Panginoon. And sometimes we may feel insignificant, parang hindi mahalaga yung gagawin natin. Pero katulad nung storya po ni Esther, kailangan nating manampalataya. You are chosen for this moment. No? Ang Diyos gumagawa siya behind the scenes. Kahit na hindi natin siya nakikita. Naglalagay ang Diyos ng mga specific na tao. At minsan tayo yung nilalagay ng Panginoon for a specific moment, for a purpose. Pwedeng manahimik si Esther. Pwedeng piliin niya na ayoko magsalita. Mas gusto ko yung safe ako. Pero pinili niya yung manampalataya. At pinili niyang gamitin siya ng Panginoon para iligtas yung buong bayan, yung mga Hudyo. At yung same question na itinanong ni Mordecai kay Esther, ay same question din sa atin sa umagang ito. Maaring nilagay ka ng Panginoon sa pamilya mo ngayon, sa workplace mo ngayon, sa community na meron ka for a reason. No? At ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito, kung mananahimik ka, kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos, tatawag ang Diyos ng iba para gamitin niya. Ang consequence nun, yung blessing mawawala sa atin, sa iba mapupunta.
Baka nga kaya ka nilagay ng Panginoon dyan. Diba? Katulad ng sinabi ni Mordecai kay Esther, baka nga kaya ka ginawang reyna. No? Para maligtas mo ang kapwa mo Diyos. Baka nga kaya ka nilagay. Or wag na natin lagyan ng baka kaya ka nilagay ng Panginoon dyan sa sitwasyon na yan. Kasi magagamit ka ng Panginoon for His purpose. Allow God. Hayaan mo ang Diyos na gamitin ka. Hayaan mo ang Diyos na gamitin yung sitwasyon mo para magawa yung layunin niya. Amen? At kung saan man tayo, bago tayo manalangin, kung saan man tayo dadali ng Panginoon ngayon, anumang lugar yung pupuntahan natin, kung saan man tayo ilalagay ng Panginoon, hayaan nating gamitin tayo ng Diyos para magawa niya yung plano niya sa araw na ito sa buhay natin. Purihin ng Panginoon tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para kami makapag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa buhay ni Esther na nagpakita sa amin may mga pagkakataong hindi namin kailangan manahimik, kundi kailangan namin gumawa ng tama, gawin ang inyong kalooban, manampalataya at sumunod sa inyo dahil gagamitin niyo kami sa inyong layunin at kalooban. Ama, tulungan niyo kami sa araw na ito na naman yung paglalagyan niyo sa amin, yung lugar na papupuntahan niyo sa amin. We're praying that you may use us for your purpose and for your glory. Ama, pagpalaan niyo po ang aking mga kapatid na nandito sa devotion na ito at sa lahat pa na makapapanood ng devotion na ito, Panginoon, we are praying na i-bless niyo po yung bawat isa. Ano man yung kanilang pangangailangan, ibigay po ninyo, Panginoon, yung kanilang, kung meron silang mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, palakasin niyo po sila, Panginoon, at pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan niyong palagi naming magawa, Panginoon, ang inyong kalooban sa buhay ng bawat isa. We pray for everything that we will do, Panginoon, na pagpalain niyo po ito, O Diyos. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. To God be the glory.